Okay. So, this time, ang idodrawing naman natin ay 2-point perspective. Okay? So, magkakaroon tayo ng dalawang vanishing point. Okay? So, this is a 2-point perspective. So, katulad kanina, mag-drawing tayo ng line dito. Okay, so again, this is our x-axis. So, meron tayo ditong invisible line ng y-axis. So, hindi pa naman natin siya kailangan ngayon, pero mamaya sa 3-point perspective, gagamitin natin siya. Okay? So, for example, mag-determine tayo ng dalawang vanishing point. Yan. Kasi ang 2-point perspective, meron na siyang different direction meeting to the two vanishing points. Okay? So, meron tayong determine dito, 1 and 2 na vanishing points. So, ang gagawin lang natin, mag-drawing tayo muna ng lines diagonally kung saan identify natin kung saan magme-meet yung dalawang lines na yon. Okay? So, let's have our first drawing. Okay? Okay? So, meron tayong line dito. Again, makikita natin dito nag-meet yung ating first line. So, determine natin yung size ng ating object. Ayan. Yung i-drawing natin ditong box, makikita natin or malalaman natin yan. Tayo ang mag-determine yan, no? Tayo ang mag-determine or sa lines na determine or i-drawing natin. So, paano natin siya makukuha or malalaman? Depende po sa distance ng lines nyo dito. Okay? So, ako gumagamit lang ako kung estimation or yung ruler mismo ang ginagamit ko. Okay? So, makikita natin. Okay, we have this one. Okay? Again, sa 1-point perspective kanina natin, hindi natin ito nabanggit. Itong lines na ginagamit natin or ginagawa natin, ang tawag natin dyan ay orthogonal lines. So, lalagay natin yung pangalan dito sa screen mamaya para tama yung spelling na magagamit ninyo. Okay? So, orthogonal lines. So, makikita natin dito, meron tayong midpoint. So, drawing natin or ipag-meet natin yung dalawang midpoints. Okay? So, makikita natin ngayon, ayan na yung line. So, parang nagkakaroon na siya ng illusion na nakaangat yung midpoints nila, no? And going to the two different direction. So, with this, magdodrawing pa tayo ng isa pang line sa ibabaw, dalawang lines rather, para makita naman natin saan ba dapat mag-meet yung dalawang nasa side natin. Okay? So, try natin. Ayan. Pwede naman natin lakihan yung difference pero estimate na lang natin. Okay? So, meron tayong midpoint dito. Okay, and for the next, we have another midpoint here. So, pag-meet natin sila, okay, so meron tayo ngayong nabuong box. Makikita natin, pinapakita ng drawing na ito yung pinakamalapit na part niya and may distance siya going away in two different direction. Ayan po, going to the two different direction. And mapapansin nyo sa drawing natin dito, ano yung shape na nabuo natin? Ito yung first lesson natin. Meron tayong top view, meron tayong front view, meron tayong side view. Ito po yung example ng isometric drawing. Okay? However, hindi naman natin to na-determine na 30 degree. No? Katulad ng first drawing natin na sinukat talaga natin. Okay? So, yan po yung tinatawag nating 2-point perspective. Now, for your activity, so paano naman kung dito natin ilalagay sa taas ng horizon yung ating shape? Okay? Or going up yung ating vanishing points. Okay? Ayan, going up, yung ating orthogonal lines rather. Okay? So,
Kung magawa natin ito, send po kayo ng pictures sa comment section ng Facebook page natin para ma-feature natin sa video natin. Okay, so this time nandito na tayo sa ating 3-point perspective kung saan pinag-uusapan na natin dito yung perspective na meron ng 3 vanishing points. Okay? So, again, gagawa tayo ng line dito. Again, so this is our x-axis. But this time, sa 3-point perspective, hindi na broken line yung y-axis natin. So, gagawa na tayo ng mismong line para mas madali nating ma-determine later yung 3rd point na gagamitin natin. So, meron tayong y-axis. Okay? So, again, pwede natin i-determine dito kung saan natin ilalagay yung 2 vanishing points. So, dito tayo mag-uumpisa sa 2-point perspective. Ayan. Halimbawa, ito yung ating point perspective. So, basically, so pag nag-line tayo, dito siya sa y-axis magmi-meet. Okay? So, drawing natin ito dito. Okay? So, again, tingnan lang natin yung size ng ating drawing, no? Para madali nating ma-determine siya. Okay? Okay. Okay, and then another one. So, makikita natin, madali natin na-identify saan magmi-meet yung ating lines. Okay? Then, makukuha na natin. Now, this time, katulad ng ginawa natin kanina, drawing tayo dito sa ibabaw. Okay? So, meron tayong midpoint dito. Hindi siya pantay, pero hindi siya straight line, pero magmi-meet pa rin naman yan. And the same way with this another one. Okay? Kung saan ito naman yung nagmi-meet. Ayan. So, again, parang 2-point perspective yung ginawa natin. But this time, meron tayong y-axis kung saan magdedetermine naman tayo ng ating 3rd vanishing point. Halimbawa dito yung 3rd vanishing point natin. And then, i-join lang natin siya dito. Okay? Okay, so meron tayong vanishing point dyan na ginawa. So, lagyan natin ng ibang color yung shape na nabuo natin para ma-identify natin. Darken lang natin yung line. Okay. So, ayan po yung line natin. So, meron tayong direction, going there, going to the right, vanishing point, going to the left, vanishing point, and going down, vanishing point. Okay? So, pwede po natin itong gamitin sa ating mga technical drawing. So, ito po yung ating 3 types of perspective. The first is the 1-point perspective. The second is the 2-point perspective. And the third is the 3-point perspective. Sa susunod po nating lesson,
tingnan natin kung saan ba natin pwede makita or magamit yung mga drawings na ito. Okay? So with that, thank you very much po. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, pakiclick na lang ang like button at i-share na rin para marami pang maabot ang ating klase. I-click nyo na din ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much and always remember to be kind to one another. God bless. I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.